alam ng pamunuan ng Lakers na hindi sila pwedeng manatiling walang ginagawa. Matapos nilang makuha sina DeAndre Ayton at Jake LaRavia sa unang bahagi ng free agency, mabilis na bumagal ang momentum kahit na halatang kailangan pa ng mas maraming tulong ang kanilang roster. Lumalakas ang usap-usapan tungkol kay Marcus Smart habang pinagmamasdan ni Rob Pelinka at ng Lakers ang former Defensive Player of the Year para ayusin ang kanilang butas sa depensa bago magsimula ang training camp. Ayon ito sa mga ulat mula kay Anthony Irwin ng Clutch Points. Papunta ang team sa Las Vegas Summer League dala ang isang malinaw na layunin, makahanap ng maaasahang defender sa point of attack. Sina Luka Doncic at Austin Reeves ay bumubuo ng isang mapanganib na tambalan sa opensa, pero kailangan nila ng matibay na suporta sa likod nila. Ang mga chismis tungkol kay Smart ay patunay kung gaano kaseryoso ang Lakers na masolusyonan ito. Nangunguna si Smart sa kanilang listahan bilang defensive player, may kredibilidad siya na wala ang iba sa market. Ang kanyang tapang at tigas ay maaaring magpatatag sa malambot na perimeter defense ng Lakers. Pero may mga seryosong tanong din tungkol sa kanyang mga kamakailang problema. Mula nang ipagpalit siya ng Boston, hindi na siya nakakapaglaro ng tuloy-tuloy. Unti-unting nawala ang tapang at bangis na dati niyang dala dahil sa mga injury. 30 taon pa lang siya, pero ang paulit-ulit na pagka-injury ay nagdadala ng panganib. Ayon sa mga source ng Clutch Points, karamihan ng mga teams ay naghihintay kung mabibili si Smart mula sa kanyang kasalukuyang kontrata. Kapag nangyari ito, maaaring mas mura ang habulin ng Lakers sa kanya. Maaari nilang gayahin ang ginawa ng Thunder kay Alex Caruso, limitahan ang minuto at panatilihing sariwa ang katawan para sa playoffs. Hindi lang si Smart ang pangalan na pinag-uusapan sa loob ng opisina ng Lakers, madalas din lumilitaw ang pangalan ni Matisse Thybulle. Dati, inakala ng marami na isa siyang pambihirang defender sa Sixers pero medyo kumupas na ang kinang. Nasira ng injuries ang kanyang nakaraang season and 15 laro lang ang kanyang nalaro. Matibay pa rin ang kanyang depensa pero hindi umunlad ang kanyang shooting. Ang career average niya sa 3-point shooting ay 34% at mababa ang shots kada laro. Mas ligtas na option si Smart para sa Lakers kaysa umasa na biglang huhusay ang shooting ni Thybulle. Naroon din si Ayo Dosunmu. Sa edad na 25 taon, baka siya ang pinakakapanapanabik sa mga option. Ang kanyang energy sa depensa ay swak sa kailangan ng Lakers sa tabi ni Luka. Bata pa siya, marunong mag-switch sa depensa at may gutom sa laro. Pero ang shooting niya ang susi. Umabot siya sa 40% sa 3-point shooting 2 taon na ang nakalipas, pero bumaba ito sa 32% noong nakaraang season. Kapag naging consistent ang shots niya, maaaring siya ang may pinakamatibay na two-way potential sa kanilang mga target. Ang pagdagdag kay Ayton ay nagbigay ng lakas sa loob ng paint. Pero sa presensya ni Luka at Reeves, mukhang mahina pa rin ang perimeter. Hindi sila maaaring umasa sa pagdaan sa Western Conference nang walang guard na kayang magtakda ng tono sa depensa. Hindi kayang ayusin ni Smart ang lahat ng mag-isa pero dala niya ang leadership attitude at isang instant defensive identity. Kapag nakuha ng Lakers ang go signal, kung pumayag ang Wizards na ipagpalit siya o kung makuha siya sa buyout, kailangan handa si Pelinka. Oo, may history ng injury si Smart kaya kailangan ng pag-iingat. Pero kung tama ang presyo, sulit siyang sugalan, lalo na kung babantayan ng Lakers ang kanyang minute load para manatiling sariwa sa buwan ng Abril at Mayo. Pwedeng biglang uminit ang Lakers Smart na istorya kapag lumakas ang usapan sa buyout. Sa ngayon, nakatuon ang pansin sa Summer League. Patuloy nakikilos ang front office, tatawag at susukat ng mga offer para kina Thybulle, Dosunmu at iba pang backup options. Hindi ganon kalayo ang roster na ito sa pagiging contender tulad ng iniisip ng iba. Ang pagdagdag ng tamang stopper ay maaaring magbago sa kanilang kapalaran sa playoffs. Kapag nakakuha sila kina Smart, Dosunmu o Thybulle, baka sa wakas makuha na ng Lakers ang aso na matagal na nilang hinahanap sa point of attack. Sa huling balita, matapos ang ilang araw ng paghihintay upang makapaglaro sa NBA Summer League sa California Classic, hindi inaasahan ni Alex Tuhey na ang kanyang unang pagsuot ng jersey ng Warriors ay magaganap sa halos walang taon na Chase Center. Una sa lahat, masarap na rin sa pakiramdam na makapaglaro at hindi lang manood. Sabi ni Tuhey nitong araw, medyo kakaiba dahil walang fans pero kahit ganon, kailangan pa ring maglaro. Mas marami na sigurong beses akong nakapaglaro sa mga bakanting gym kaysa sa punong venue. Sanay na rin ako pero mahirap pa rin. Hindi pinayagan ang mga fans sa arena kanina. Ang huling araw ng California Classic ay nakalaan lamang para sa media, staff ng mga teams at mga pamilya. Wala masyadong na-miss ang fans ng Warriors. Natalo ang Warriors sa Miami Heat para tapusin ang kanilang 3 laro sa sariling home court na may kabuang record na 1-2.
Ang una nilang laban sa Las Vegas Summer League ay sa Sabado kontra sa Portland Trail Blazers. Si Touhey, na ika-52 pick ngayong taon sa NBA draft, ay naglaro ng 24 na minuto kontra Heat at nagtapos na may 6 na punto, 6 na rebounds, 4 na turnovers at 3 fouls. Siya ay isa sa 5 sa field, mintis lahat ng 3 3-point attempts pero perpekto naman sa free throw line. Ang tanging naipasok niyang shots ay isang layup sa ilalim ng ring matapos siyang gantimpalaan sa patuloy na paggalaw ng walang bola. Naglaro siya ng puspusan at kasalukuyang ina-adjust ang sarili sa laro, sabi ni Coach Lane Wilson. Para sa unang pagkakataon mula sa effort standpoint, nakuha niya ang lahat ng hiniling namin. Kailangan lang naming tingnan kung paano siya masasanay sa laro. Normal lang yan para sa isang tulad niya. Iba ang panunood mula sa bench kaysa sa aktwal na paglalaro. Sa unang 2 laro ng Warriors, napanood ni Touhey mismo ang bilis at pisikalidad ng Summer League matapos ang 2 taon ng professional na paglalaro sa Australia. Aminado siyang kailangan pa niyang masanay sa sukat at haba ng mga kalaban. May mga pagkakataon na may kalamangan siya sa kanyang bantay, pero biglang may kamay na humaharang sa kanyang play. Malaking adjustment talaga ito, sabi ni Touhey. Ang mga atleta dito ay mga pinakamahusay sa pinakamahusay. Kailangan ng pag-a-adjust pero sa tingin ko, basta gumaganda ka araw-araw, nasa tamang direksyon ka. Ang Summer League ay kilalang pisikal at madalas nagiging magulo ang daloy ng laro. May 10 fouls ang bawat players bago ma-foul out, kaya madalas itong humahantong sa maraming hacking o maruruming shots. Dahil dito, hindi patas na husgahan agad ang mga players base sa isa o ilang laro na hindi naman bibilang sa opisyal na record. 2 beses na bumiyahe ang mga scouts at executives ng Warriors sa Australia noong NBL season para panoorin si Touhey at iba pang prospects. Ang mga dahilan kung bakit interesado sila noon ay siya ring dahilan kung bakit naniniwala pa rin sila ngayon. Ipinakita ni Touhey nitong araw ang kanyang sukat, versatility at katalinuhan kahit hindi ito makikita sa box score. Si Touhey na kayang maglaro sa parehong forward positions ay nagsimula sa pagdepensa kay point guard Kasparas Giacochonis, ang player na kinuha ng Heat sa first round gamit ang pick na nakuha nila mula sa Warriors sa trade kay Jimmy Butler noong Pebrero. Nagbantay rin siya kina forward Kesha Johnson at guards Pelle Larsson at Kira Lewis Jr. Pinilit ni Touhey si Larsson na mag-backcourt violation malapit sa pagtatapos ng first half, pero nabit din siya sa dribble ng ilang beses na may 14 na minuto bawat laro average bilang rookie noong nakaraang season. Parehong karanasang pwede niyang pagkatutunan. Kahit isang shot lang ang naipasok ni Touhey, hindi siya naging selfish sa bola. Laging gumagalaw ang kanyang mga paa, natural para sa kanya ang team basketball, sa opensa man o depensa. Maraming matututunan si Touhey mula sa kanyang Summer League debut at sisikapin niyang magpatuloy sa pag-unlad sa Las Vegas simula Sabado ng araw. Aaminin ko, nahirapan ako, sabi niya. Maganda ako sa ilang bahagi pero sa kabuuan hindi ganun ka-consistent tulad ng gusto ko. Ina-adjust ko pa ang sarili sa susunod na antas ng laro at sa tingin ko unti-unti rin itong gaganda.